Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. Ang ating pong patuloy na pag-aaral sa topic po natin ang paano ba tumutulong ang ating Panginoon sa ibang tao. So, tuturuan po tayo ng Diyos paano tayo tumulong sa iba. So, si Jesus po ang ating role model. At nung isang araw po, kahapon, tayo po ay may natutunan na kung saan sino-sino ba ang tinutulungan ng ating Panginoong Jesus. At ito po nga po ay makikita po natin sa Luke 4, verse 18 to 19. At ang sabi po diyan, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has set me to heal the brokenhearted, to proclaim freedom for the prisoner, to recover the sight of the blind, to release the oppressed, and proclaim the year of the Lord. So, ang number one na tutunan po natin dyan, ang pinuntahan ng Panginoon ay yung mga taong mahihirap. So, nakita po natin dyan, may tatlong klase na mahihirap, hindi lamang po kakulangan sa pinansyal, kung hindi yung number one is yung may kakulangan din sa pananalapi. Number two, yung may kakulangan sa mga moral, yung mga kaalaman sa kung ano ang tama at mali. At number three, yung kakulangan po sa spiritual. Yan po yung mga tao may kakulangan may kahirapan dahil hindi nila alam din ang plano ng Panginoon. At isa pa po ang natutunan po natin, malapit ang Diyos doon sa mga taong broken-hearted. Sino ba itong mga broken-hearted na to? Ito yung mga taong depressed, may mga pinagdadaanan sa buhay, disappointed, frustrated. Sila yung mga taong ni-reject at sila yung taong mga merong sama ng loob o resentment. So ito yung mga taong na nasusugatan ng damdamin at may mga pabibigat na pasanin po sa kanilang mga balikat. Malapit po ang puso ng Diyos dyan. At gayon din, nais ng Panginoon, tayo rin po ay maging mapalapit sa mga taong ito na kung saan kailangan nila ang Panginoong Hesus na magkaroon sila ng bagong pag-asa at bagong buhay kay Kristo. Ang pangatlo po na pinupuntahan ng Diyos at tinutulungan niya ay ang mga in-prison po. Ito yung mga taong nakakulong. Hindi lamang po ang mga taong nakakulong ay nandoon po sa mga bakal na rehas at sila po ay kakagawa ng mga krimen. Pero ang mga tao rin po na nasa labas ng mga rehas na yan ay maaari kong masabi na nakakulong din po sila. Sino po yan mga yan? Kagaya po ng mga adik. Sila po ay in prison or natatrap po sila doon sa kanilang mga bisyo. Yung mga addict po na hindi lamang po sa drugs, kung hindi sa lahat po ng mga bisyo po. Sila po ay mga taong nakakulong. Bakit po? Hindi na sila makalabas diyan. At meron nga po ako naalala na kung saan bakit gusto nilang umalis kaso hinahanap-hanap ng kanilang katawan ang bisyong yun. So sila po ay nakakulong din. So ano pa po? Ito yung mga taong mga merong secret sins. Ito yung hindi nila makumpisal na mga kasalanan nila kasi natatakot sila na baka may magkaroon ng paghihiwalay ang pamilya, magkaroon ng hindi magandang resulta. Ang pangungumpisal po nila doon sa mga kasalanan kanilang titinago matagal ng panahon. So sila rin po ay mga nakakulong dyan. Ano pa po? Yung po mga tao, mga ignorante. Ignorante saan po? Sa edukasyon. Kagaya po ng mga mapapansin po ninyo, yung mga hindi nakapag-aral, sila po ay parang merong ilang na ilang sa kapwa po nila. At sila po ay nakikimingle lamang doon din sa mga taong hindi rin nakapag-aral sapagkat meron pong tinatawag nating gap, education gap. So sila rin po ay may mga nakakulong doon sa klase ng buhay na hindi sila makapag-level up, hindi sila maka-move forward kasi nga po meron din silang kakulangan sa edukasyon. Ano pa po yung mga taong nakakulong? Ito naman po yung mga taong may takot. Mga tao na ayaw lumapit sa Panginoon kasi nga po sila ay merong nagagawang kasalanan. Sila po yung mga taong, ayaw nilang magpakumbaba sa Panginoon at lumapit doon sa Diyos dahil po meron silang mga kasalanan. Madalas po nakikita po natin 'yan sa mga simbahan din na kung saan bakit hindi na sila nakaka-attend ng mga gawain o simbahan, sapagkat maraming silang sinasabi na isa po diyan ay nakagawa po sila ng kasalanan at gusto muna nilang ayusin nila ang kanilang buhay bago sila bumalik sa simbahan po. So, sila rin po yung mga taong meron pong takot na baka may masabi ang kapwa po nila, gayon din ng Panginoon. At ano pa po ba ang mga sinasabi ng Biblia na kung saan pinupuntahan ng ating Panginoong Diyos? Ito po ay mga bulag, yung mga blind. Okay, meron tatlong klase ng mga bulag po. Unang-una po yung mga physical blind. So yan yung mga taong mga bulag physically, hindi nakakakita.
At meron din naman pong tinatawag tayong relational blindness and spiritual blindness. Ano ba 'tong relational blindness? Ito po ay normal, normal na tao na mayroong mga mata pero nakakakita sila. Pero yung relational blindness, ito po yung mga taong, when you don't see how you are messing up your relationship. Ito yung mga tao na akala nila okey lang yung ginagawa nila kasi nga blinded nga sila, pero yung pala nasisira na yung relationship nila. Sa loob ng simbahan, sa loob ng pamilya, sa opisina o sa trabaho, gano'n din sa eskuwelahan. So, lahat po ng anggulo po ng society po natin may mga taong ganito. Sila po ay mga relational blind at, hindi po nila nalalaman nakakasira na pala sila ng ibang tao. At yung pong example po diyan ay yung pong crab mentality, 'yun. So, isa po diyan yung minsan gossip, 'di ba po? Akala nila nakakatulong 'yun o kaya naman kampi-kampihan. 'Yan po yung mga relational blindness po. At ang spiritual blindness naman po, yung pangatlo, ito naman when we close our eyes to the goodness of God in our lives. 'Yan, maraming mga Kristiyano rin po 'yan, yung hindi po mapagpasalamat. Mas nabibilang po nila yung mga pinagdadaanan nilang mga sa buhay compare sa mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Ito po yung mga Kristiyanong merong spiritual blindness, lalo na po yung wala pang relasyon sa ating Panginoon. Sila din po ay spiritual blindness. Kaya nga po, maraming mga nagrereklamo, kaliwa't kanan po ang reklamo. Kasi nga po hindi nila makita ang grace o yung mga blessing ng Lord sa bawat buhay po natin. Even sa bayan po natin, sa society natin, hindi po nila nakikita 'yan sapagkat yun nga po, ang nakikita lang nila puro mga bagay na mali o mga puwede nilang ireklamo. So 'yan, pero hindi nila nakikita yung kabutihan ng Diyos. So, marami pong taong ganyan. Sa loob at labas ng simbahan po, may mga spiritual blindness po, 'yan. Ano pa po ang pinupuntahan ng Panginoon? Number 5, yung mga oppress. Sino ba 'tong mga oppress? Ito yung mga taken advantage by other people, yung ginamit lang sila, yung sinaktan lang sila, 'di ba po? 'Yan, yung pinakinabangan lang sila ng ibang tao. So, oppress po 'yan. So, there are three types of oppression po. Number one, political oppression, cultural oppression, and spiritual oppression. Ano ba 'tong political oppression? Maaaring hindi natin nakikita sa Pilipinas yung political oppression because dito po ay mayroong democracy. Sa ibang bayan po, sa ibang bansa, makikita po natin diyan yung political oppression. Ito po yung mga oppress ng gobyerno. O yan, so halimbawa sa isang bayan po, sa isang bansa na bawal ang mga nagbabasa ng Bible. Yan. So sila po ay mga oppress ng gobyerno, kinukulong, kinukumpiska ang mga ari-arian, minsan, sila ay pinapatay pa nga po. At, hindi lamang po, basta madali ang buhay po ng mga oppressed na 'yan ng gobyerno, sapagkat ang kalaban mismo nilang mga taong ito ay gobyerno po nila. So, 'yan po yung mga political oppression. So, ang cultural oppression naman, men are stronger than women. 'Yan, yung merong, um, discrimination. Yan po yung cultural oppression. So, sa Pilipinas po maaaring makikita niyo yung medyo wala ng gano'n na cultural oppression because halos pantay na ang lalaki at babae dito sa bayan po natin. Walang racism, walang discrimination. So, puwede na magtrabaho ang babae sa lahat ng klase ng trabaho, even construction worker, puwede na rin ang mga babae po diyan. So, maaaring sa ibang bansa uli ay meron pong cultural oppression. Panglalaki lang itong trabahong 'to, pambabae lang yung trabahong 'yan. So, meron tinatawag na, mga puti lang sila, merong mga kayumanggi hindi puwede sa ganyan, mga itim na mga lahi hindi puwede sa ganito. So, ang tinatawag natin diyan, yung discrimination po. So, ano pa po kung meron tayong klase ng oppression, yung spiritual oppression. Ito naman po yung spiritual na si Satan po, mga devil po ang nag-o-oppress sa'tin because of our sin. So, sinasamantala po ng kaawayan ng ating pong mga kasalanan para i-oppress po tayo. Yan, yung pong, mali ang ginagawa mo kasi kaya ka hindi minamahal ng Lord, ganyan, ganyan. So, meron pumapasok sa mga isipan, mga tenga po natin, ano po sa isip po natin yan, ino-oppress niya tayo na kung saan na
tayo po ay mas lalo pang napapalayo sa Diyos instead na napapalapit, 'di ba po? So, yan po yung mga bagay at meron pa po tayong mga susunod pang mga series dito. So, antabayanan niyo po yung part 3 ng ating pong pinag-uusapan, papaano ba tumulong ang Panginoong Hesus. So, ito po yung pinag-aaralan natin, ang pagtulong sa iba katulad ng Panginoong Hesus. So, tayo po'y manalangin. Salamat po muli aming Panginoon sa lahat amin pong mga natututunan na kung saan ang Panginoong Hesus mo mismo ang nagpakita at siya po ang nag-set ng example kung sino po yung aming mga lalapitan, kung sino po yung aming tutulungan din. Kaya po Lord, tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming mga mata, na maging sensitive po kami, na matulungan din namin sila, Panginoon, at tunay nga mabigay namin ang aming po natanggap na pag-asa mula kay Jesucristo. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, God bless you all. Kita-kita po tayo sa part 3 ng ating pong series nito. God bless you.